Ay, magandang gabi mga boss, mga kaping, mga kabunyog. Maginaw na naman, biglang guminaw na naman dito kahapon, mainit oh. Grabe. Ha? Nanood ho ba kayo nung Tricom? Oo, tiya. Si Marcoleta. Oo, si Marcoleta. Siningil si, Atty. Enzo Recto, no? At, pakinggan ho natin muna si Idol Vlogcaster, ha? And thank you, Miss Emilda Sinoy. Marcoleta, pahiya sa pagkabigo. Ikulong si Atty. Enzo. Kongresista hindi sumuporta sa mosyon ni Marcoleta. Marcoleta, tuloy. Talaugon, and good morning sa Italy. Also kay Emily Romero, welcome back. Si Mira Inoue, si Leonor Alexander Glains. Mukhang napahiya na naman itong si Rodante Marcoleta in the sense that bigo siya. Bigo siya makakuha ng sponsor or colleague na gumawa ng mag-file ng formal motion to cite vlogger and my friend si Attorney Ricky Tomotorgo cite in contempt for refusing to apologize sa kanya. Kahit yung problema nilang dalawa ay problema lang nilang dalawa dahil sa may blinag sa kanya si Attorney Enzo Recto. Ngayon gusto niya, tulad ng sinasabi ko, yan talaga, inquiries in aid of persecution. Inquiries in aid of persecution, hindi legislation. Tulad Kongreso, inquiry in aid of persecution daw kayo. Ayon kay Idol Vlogcaster, anong masasabi niyo ngayon? Hindi in aid of legislation. Tuloy. Ang sinasabi ko, walang problema. Andyan yung mga batas. Ang kailangan, implementasyon ng batas. Andyan yung cyber libel nyo, cyber libel law, kasuhan nyo. Tulad ni si Marcoleta, ayaw pa kasuhan si Ricky Tomotorgo, pero ginagamit ang pera, ginagamit ang kongreso ng tao. Kongreso natin yan. Tayo nagbabayad yan. Yan ang ginagamit niya para ipitin yung mga kalaban niya kasama na si Enzo Recto. So, personal na galit niya yan. Nilalabas niya dyan. Pinapahiya niya si Enzo Recto. Gusto niya lumuot at mag-apologize sa kanya. At dahil hindi niya nakuha yan, gusto niya yung buong, yung kongreso natin, yung komite natin, atin yan. Walang siya site contempt niya si Atty. Enzo wala namang second. Kaya wala. Tsaka, sabi ng ng Kongreso, ito palang si Marcoleta na ito, wala naman palang papel dyan. Hindi siya kasama kumbaga sa sa mga kung ano-anong mga dyan kaya walang pumapanig sa kanya di ba? Pinuepera nga siya pinuepera nga siya dyan di nga yata siya imbitado rito pero sumipot dahil nga maniningil pala siya kay Atty. Enzo Recto, di ba? Pero napahiya naman siya, wala Pero yun nga, nahiya niya ng todo si dapat madisbar ka kung ano-ano pagsasabi niya kay Atty. Enzo, dahil lang sa sinabi ni Atty. Enzo, yun nga, na parang huwag kayong maniniwala dyan sa mga niya, pakulo niyan, si Marcoleta, mga ganun-ganon. Isingil niya, tuloy natin. Sila lang namumuno dyan ngayon, pero atin yan. Tayo naglagay sa kanila dyan. Tayo nagpapasweldo sa kanila. Gusto pa nila. Na ngayon ay gagamitin nila yan laban sa isang Ricky Tomotorgo dahil kiniticize niya si Marcoleta at ayaw mag-apologize. Sandali. Minomonitor pa natin bakit nawala. Yun lang tayo mga friend, Nagtataka lang ako dyan. Mga politiko kayo
talagang ikikriticize kayo. Ngayon, yun nga, sabi niya Idol Bad, kung para sa inyo, sinisiraan kayo, di mag-file kayo ng libel. Di ba? O, kung hindi totoo, yung sinasabi niya to ni Enzo laban sa'yo, di, sabi mo nga kakasuhan mo Pwede mo pa madisbar, gawin mo. Di ba, Marcoleta? Gawin mo. Para malaman mo kung didesisyon ng korte kung mapapabor sa'yo. Ganun lang yun. Oo. Teka, Marcoleta. Teka nga pala. Bakit nga ba meron pa kayo sinabi kanina na padidisbar ninyo si Trixie Angeles? O dahil ganito ganon, yung mga marami kayong inimbita dyan, 40, tatatlo lang yata, 4 yung umatin dyan. Dahil nga yun nga, parang inaano na yung kongreso binabaliw, parang wala na sa kanila yung mga vlogger, mga fake news vlogger na sinasabi. No? O. Anyway, teka, ikaw lang bang nakikriticize? Bakit hindi rin miyembro yata si Erwin Tulfo dyan sa kongreso, di ba congressman din? Ibig mo sabihin, bakit hindi nyo pinapatawag si Atty. Libayan? Malupit kong criticize si Atty. Libayan sa Tulfo. Ba't hindi nyo pinapatawag sa kongreso o sa Senado? Gustong-gusto naman Atty. Libayan humarap sa inyo di ba? Ibig ba sabihin totoo ang sinasabi ni Atty. Libayan at ang sinasabi ni Atty. Enzo hindi totoo dahil yun nga sinasabi ni Marcolete. Ano ang tawag ito? Parang sinasabi niya na ng panggugoyo parang panggugoyo Huwag kayo maniwala dyan at parang ganun sumagot naman si Atty. Enzo sinagot siya. Yun ang opinion ko yun ang opinion ko. Hindi, ganito. Di magsampa ka ng kaso, di ba? Haharapin ka naman ito ni Enzo Di ba? Ganun lang kadali. Oo, gaya na sinasabi ni Idol Bad, di ba? Pero yun nga, hindi lang naman ikaw ang mga nababatikos marami kayo, halos nga, may kung ano-ano nga tinatawag dyan sa tuwadkom, kung ano-ano yan, huwadkom, kung ano-ano mga sinasabi ng tao dyan sa hearing na quadcom, tricom Oo, di ba? Di ba mga boss? Tsaka yun nga, bitin kasi. Dali, Eto, si Idol din. Christian Isguera, tsaka si Justice Carpio. Ito sinasabi natin na bitin Pakinggan natin Mga issues na talagang tinututukan ng marami ay yung 3 impeachment complaints na isinampa laban kay Vice President Sara Duterte. At may balita na meron pa raw pang 4. Alam ko marami sa inyo naiinip. Sabi nyo, may impeachment complaints pero parang hindi gumugulong dyan sa House of Representatives. So, sa puntong ito pag-usapan natin kung ano ba yung opinion patungkol dito sa move to impeach Vice President Sara Duterte ng grupong Isang Bayan at kasama po natin ang isa po sa mga convener na si Justice Tony Carpio. Ano po bang opinion ng grupo ninyo? Kayo po personally as well regarding this move to impeach Sara Duterte? Well, Christian, if you remember, we filed a petition in the Supreme Court questioning the confidential funds of VP Sara because we wrote a letter to VP Sara. Bago lang po ito, may 135,000 views to 23 hours ago Please explain to us how you spent the 125 million confidential funds. Under the Constitution, you must tell us how you spent. Ang sagot niya, I cannot disclose to you because under the EO of my father, former President Duterte, there is a right to information on all matters of public concern except confidential funds. So we went to the Supreme Court. Sabi namin, the Constitution says the people have a right to information on matters of public concern, especially, of course, public concern, expenditure of public funds. Napaka number 1 public concern yan. The Constitution says that's the rule. People have a right to
information on matters of public concern. Exception, if there is a law providing for reasonable limitations. Walang batas. Yung EO na ginawa ni President Duterte, hindi batas yun eh. So useless yun, void yun. So yun ang position namin sa Supreme Court. Hindi pa na-decide yun. So we were one of the first to question the constitutionality of the confidential funds. Ngayon, lumabas na sa Quadcom na yung pera na 125 million, winidraw pala sa Land Bank. Sa ano po? Committee on Good Government. Yeah, sa Committee on Good Government, winidraw pala sa Land Bank at saka eventually it ended up in the possession of the 2 military aides of Sara. But hindi na nila tinanong yung military aids. Anong ginawa ninyo sa 125 million cash na binigay sa inyo? Binigay ba ninyo kay Sara or kay Piatos at sa mga katulad kay Piatos, mga non-existent people, o it's still in your possession? Tatlo lang yung posible. Hindi tinanong. The most important question in that inquiry by the committee was not asked. Ang ginawa nila, tinapon nila yung issue sa DND. Let DND, Department of National Defense, investigate And find out. Kaya ang aming, what we are asking now, demanding from DND, to release to the public the result of your investigation. Kasi the moment the results are out, pag sinabi nila binigay namin kay Sara, we can now bring the case against Sara. For what? For plunder. Kasi 125 million eh. What if sabihin niya, Hindi lang eh. Hindi lang 125 million yun eh. 612.5 million nga pinag-uusapan dun eh. Na kung saan napunta eh. Mga rental ng safe house, kung ano whatsoever eh, di ba? Ibig sabihin, pinikot-ikot eh. dinistribute din naman namin after. Yan, kanino niya binigay? Puro Piatos, mga fake yun eh. Okay. So, what we're saying is complete the investigation kasi bitin. Pag sinabi ng dalawang military aid, binigay namin sa kay Piatos at saka mga tao katulad kay Piatos, silang kawawa. Fake yun eh. Ano mo bibigay sa non-existing person? Pag ganun po ba, hindi mananagot si VP bilang head of agency? Mananagot rin. Pero mananagot rin yung military aid. Whereas kung sinabi na binigay, Wala sila, out sila. Third, baka nasa possession pa nila, mananagot rin sila. We need that vital information. Yun yung missing link eh. The most important question yun eh. Yun yung the final nail in the coffin. You did not hit the nail that you need to close it. So, sabi namin, premature yung i-file mo ngayon. Kasi, first of all, sabi nga ng Yun yung inaano ko mga pre eh, di ba? Yun yung pinag-uusapan dun eh. Bakit kung kailan andyan na, yung si La Chica at saka yung Nolasco, sila na isasalang, biglang, ha? Yun. Iimbestigahan na ka ng Armed Forces of the Philippines, AFP. Meron sila internal investigation eh. Baka maka-istorbo pa kami, sabi ni Chua. O di ba? Ano ba naman, o di ba? Kung kailan yung, sabi nga ni attorney ni Justice Carpe, kung kailan yung final nail in the coffin eh, bakit ganun? O, ngayon, eto na naman kayo, iba na naman ang issue ninyo. O, nagpapatawag kayo ng mga vlogger, tapos tatawagin vlogger, papahiyanin nyo yung vlogger. O, at saka yun nga, bakit si attorney Enzo napagtripan dyan, no? Nito si Marcoleta, siningil niya eh. Siningil niya eh. Di ba? Siningil niya. Kung ano-ano sinabi niya. Ganun. Nagtataka ako, ba't may naniniwala sa'yo? Pero kay Duterte, paniwalang-paniwala kayo. Sa mga sinasabi ni Sara Duterte, paniwalang-paniwala kayo. Ganun ba yun? Sa Duterte, paniwalang-paniwala ka? Marcoleta? Parang ganun eh. Kikibuloy, paniwalang-paniwala ka? Oh. May paliwanag si Marcoleta kanina. Pinatawad daw niya. May babae raw na sumingil sa kanya na vlogger na yun nga. Sinasabi raw na siya isinusumpa na ng mga kasama ng Iglesia ni Cristo kasi nga raw nakita yung billboard
na nakatabi siya sa mukha ni Kibulog. Oo. Pero pinaliwanag daw niya at pinatawad niya na raw yung vlogger kasi raw hindi na pinaliwanag daw niya na hindi ako nagpagawa niyang ano na yan ng tawag dito ng banner na yan na nakasama. Hindi ako, baka siguro yung alam mo naman si Pastor Kibuloy, tumatakbo rin siya senador. Siguro akala niya pag nadikit yung mukha ko sa mukha niya parang aangat siya, parang ganon. Pinatatawan na raw niya yung vlogger. Pero ikaw, sabi niya kay Enzo Recto, na ganito, sinasabi mo pa na ako ang dahilan ng pagsasala ng ABC. Marami siyang kinulkul no? Yun nga, sabi niya ni Idol Badcaster, i-demanda mo! Bakit yan ginagamit mo yung pera ng Iwan de la Cruz dyan sa hearing nyo na yan, ipinapasweldo namin kayo, sabi ni Idol Badcaster, di ba? Yun lang yun. Tsaka yan nga, no? Parang sinabi ni Marcoleta rito, kaya niya inaano si Attorney Enzo, dahil mali raw yung sinabi niya, fake news, parang ganun ha? Parang ganun, na bakit mo ginaganyan, bakit si Tulfo, wala namang ganun, dapat patawag si Attorney Libayan, yan, dahil parati siya, Attorney Claire, binabatikos din siya ni Attorney Claire, pati niya patawag, sino ba? Si Idol Badcaster, di niya rin patawag, diba? Attorney Enzo, di nga raw alam bakit siya pinatawag di ba? Yung pala, para ganunin lang siya, di ba mga boss? Para singilin siya ni Marcoleta, na hindi naman pala miyembro ng anumang committee dyan sa Kongreso. Kaya walang mag-second demotion sa kanya. Walang mag-second sa pinapasight in contempt niya, si Attorney Enzo. Pahiya nga siya. Ito mga vlog niya pahiya si Marcoleta. Di ba? Mga preno. Ang daming pwede kasing yun. Sana marami kayong hearing dyan sa Kongreso, sa totoo lang. Meron kayo na mga napakontempt, ganun, pero asan na? Asan na? Asan na yung mga hiniring nyo dyan? Asan na? May nakulong na ba? Maliban sa mga nakontempt? Meron na bang mga ganun lang ang tanong di ba? May nangyari na ba? Ano na nangyari do sa mga confidential fund na hiniring ninyo dyan, mga Mary Grace Piatos na nyo dyan, na napatunayan nyo dyan na talagang ito'y ginarapal, na garapal talaga. Di ba? Wala Di ba? Nakabitin, puro nakabitin, gaya sabi ni Justice Carpio. Kung kailan yung yung sumalo ng pera, dapat biglaan ninyong hininto, pinasa nyo sa Department of National Defense para sila na ang mag-imbestiga doon sa wala. Kaya sabi ni Attorney Carpio kaya inaano namin ng Department of National Defense kung ano na ang nangyari sa investigasyon na ginagawa ninyo doon sa sumalo ng kwarta. Parang pasang bilis nga di ba? Pagka-withdraw sa land bank ni Acosta, sabi ni Sara, bigay niyo yan sa mga mga aid ko na mga sundalo. Kinulas ko. Tapos wala na silang nalalaman. Di ba? Ang tagal niya maraming hearing yan. Wala Wala. Walang tinatanungan ni ni Justice Carpio kung ano na nangyari doon sa investigasyon Katagal na nun. Kung noon agad na isya lang na hindi pinutol yung tatanong diyan sa mga tao ni Sara Duterte, lalo na nga yung sumalo ng kwarta na kas 125 million yung kay La Chica ilang beses pa yata yun. Ilang beses yun. Dahil hindi lang naman 125 million na pag-uusapan doon sa hearing na yan Di ba? Nagkakanda himata yung si Lopez, yung Acosta, nagkaka-hospital na
Come to the point, dinimanda nung Colonel ba yun, o Lieutenant Colonel ba yun, yung sa Quezon City, dinimanda si Sara Duterte ng ganito. Dismiss! Dismiss. Diba? Kaya wala, friend eh. Ay, nako. His Excellency, higpitan mo ang hawak sa bola. Baka masundot pa. Magkulab na po tayo. So, TV ni parang apologize ka. Sabi niya, pa-apologize siya sa Atty. Enzo. Hindi! Si Duterte nga, kinikriticize din na Atty. Enzo, Sara Duterte, lahat, tapos sa'yo mag-apologize. Meron naman siyang kaya niya nasabi yun. Opinion niya yun eh. Opinion niya yun. Tsaka yung sinasabi ni Marcoleta kanina na ibig mo sabihin, tatayo ako sa harap ng maraming tao at para magyabang o whatsoever o magsinungaling. Hindi ako dapat paniwalaan sa mga sinasabi ko, mga ganun. Ano bang sinabi kong masama, na naloloko ko ng tao, mga ganun. Alam mo, Marcoleta, hindi ko naman kayo nilalahat, no? Lahat naman halos ng politiko, eh. Walang, puro pagdating na eleksyon, magagaling mga ako, di ba? Para mga mahihirap, mga ganun, ganun lang yan, kaya nga, di ba si Duterte, sabi Duterte, 6 na buwan lang, sa droga, kung ano sabi ni Duterte, mag-ski ako, punta ako sa mag-jet ski ako, titiri ko, nung natapos na, kayo, siraulo ba kayo? Ba't ako magagaling? Magagaling ang politiko, ha? Ikaw naman si Marcoleta, para ka namang para ka namang iba-iba, di ba? Ibig mo sabihin, lahat na sinasabi mo, Marcoleta, totoo? Di ba? Na hindi ka pwedeng batikusin, mga ganun. Ganun ba yun? Naiiba ka sa mga politiko, ganun? Ewan ko. Anong palagay niyo, mga friend? Kalat ni Baya, shout out! Faith and Trust, shout out sa Rox. Taimtim na dasal sa mga kampon ng Satanas. Yan ang matinding kalaban ng katahimikan ng bansang Pinas. Itong mga Dutch Devils Group at sinanla na mga kaluluwa niyan, Dutch, at anak sila na pumalit sa pwesto sa impyerno. Mga taga Davao, matakot kayo sa Diyos. Huwag mga halimaw na pamilyang Dutch. Huwag sa mga halimaw na pamilyang Dutch. Galit si Faith and Trust. Librado Ludovico, shout out. Good morning, Karox, and to all warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Kahit na hindi magbabalaya si Tandang Durian Dutae, talagang ang trabaho ng mga yan ay manakot. Kung yung mukha ni Tanda nakakatakot na, nakakasuka pa, leching hinduropot. Galit din si Librado. Mike, friend Mike, Michael Edwin, shout out, ha. Edmundo Cheng, tarantado talaga itong matandang magnanakaw at pusakal mga matay tao. Bakit hindi ka ba ng daya sa nakaraang eleksyon para manalo si BBM? At yang magnanakaw mong anak, dapat sa iyo manahimik na ng tuluyan. PI ka. Tumigil ka na. Laos ka na, daig mo pa ang putang babae kasing pangit mo ang iyong pag-uugali, ubod ka, pangyabang, amoy lupa ka na. PI mo ulit, digong. Galit talaga si itong batang blooming treat. Mundo Cheng ulit, Ikaw, Digong, ang totoong nagpadaya nung nakaraang halalan dahil ikaw din ang naglagay kay Garcia sa Comelec. Kaya nanalo yung anak mong magnanakaw.
Tayo dyan. Alam niyo kung magla-live ako at paaakyatin ko ang mga isa sa inyo, hindi ko kayo makakausap lahat. Dito lang tayo, di ba? Good evening, Kasani. Balutahin mo na sila, Kasani, para wag na silang mandaya. Hala, banat. Tayo dyan. God bless your family. God bless ka lahat ni. Mundo Cheng ulit, oh. PI yan. Mahigit pa. Bitin naman. Federico Mandak, shout out. Yung impeachment na yan ni Sara, kay Velasco pa lang, ay dedo na. Kung anong bagal niya magsalita, mas mabagal pa yung gawa. Panawagan kina Franz Castro at Makabayan Black, doon kayo mag-rally sa labas ng Kongreso. Kalapagin nyo si Velasco. Yung ginastos ng Quadcom, nabaliwala lahat sa bagal ni Velasco. Tiyak may nagkokontrol. Palagay ko lang, ha? Yun. Ha? Malamig talaga, mga boss. Yun nga, bakit ba kasi ay hindi naman natin alam kung sino nga ang kumokontrol sa kanya. Edmundo Cheng, ano to? Para sa kaalaman ng lahat, hindi lang 30,000 ang pinapatay ng hayop na si Digong. Pati yung mga nangamatay doon sa pandemic na walang sapat na gamot daw, na yung pera na ninakaw niya ang pondo na inilipat ni Duque sa ibang sangay ng gobyerno, kaya walang pondo tuloy na pambili ng gamot. Ayun, mga kababayan natin, mahigit 70,000 ang namatay dahil kapos sa gamot, kaya siya rin ang pumatay sa lahat ng biktima ng pandemic sa Pinas. Mahal nung face mask, putik ko. Na black market pa face mask eh. Oo. Mundo Cheng ulit. Kung ako si Bongbong, ay nako, ubus lahat ang lahi ng mga Dutertaning. Iyan, pati mga tuta niya, lanos lahat, 100%. PBBM, ipinanganak ka bang kapon? Ay nako, Blooming Treat Boy, ano ka? Pinanganak ka bang kapon? Walang maaasahan sa iyo ang taong bayan pagdating sa hustisya. Inuuna mo lang yung iyong pansariling pangangailangan. Di ba totoo, Bongbong? Ewan ko dyan, kung totoo yung... Mundo Cheng ulit. Para maging malinis ang eleksyon at maging magagaling ang mga politikong uupo sa gobyerno, ay dapat sibakin una ang tarantadong Garcia Neto dahil siya ang naglalagay ng masasamang politiko sa gobyerno dahil sa lagayan. PI mo, Garcia. Patay tayo dyan. Maita ulo talaga nito. Travis Herrera, shout out. 24K na pala, sir. Tataas pa yan. Thanks po, Mr. Totoo lang. Okay lang yan, friend. Basta magkakasama tayo. Travis Herrera, ha. Mundo Cheng ulit. Hoy, Garcia, huwag mo nang ipapilit yung debate na yan. Walang mangyayari dyan. Buti pa sipagbati na lang sila kung sinong unang labasan. Siya ang nanalo. Diba, Garcia ang bugok? Ang gulo nito, Ben Torres, dapat yung kay Digong ay ipatukhang na ni PBBM. 3JCO, shout out, ha. Then, pag nagkaganon, walang ipinagkaiba si PBBM kay Digong. We do not want another Digong in the katauhan ni BBM. Let ICC do their jobs, do their work. Hintay po tayo. Konting panahon lang, diba? David Allen Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Ano ba yan si Digonggong? Di pa din matanggap na wala na siya sa pwesto. Dakdak pa ng dakdak. Ito namang walang silbing na presidente ng Pilipinas na nanalo lang dahil sa Smart Magic ay puro deadma lang. Gusto ko na tuloy maniwala na wala ngang alam sa pamamalakad ng bansa itong BBM. Inagaw-agaw mo sa pagka-presidente kay Atty. Lenny tapos ganyan lang pala ang gagawin mo. Magtatatlong taong ka na sa pwesto pero hanggang ngayon ay lugmok pa din ang ekonomiya ng Pilipinas. Bakit kamo? Aba nagbubulag-bulagan lang o sadyang bobo ka at ang administrasyon mo ay hindi nyo matanggap na wala talagang nagtitiwalang bansa
sa ngayon sa Pilipinas. Elizabeth Iscare, shout out. Good evening, Sir Rox. Napakawalang kwentang nila lang talaga itong si Duterte. Pinapakita nila dyan na hawak nila ang Davao. At yung umi-interview dyan, halata namang takot ang yan sa mga Duterte kasi nga, mga DDS dyan, at baka maging biktima pa sila ng death squad dyan. Kulang na lang, tutukan sila ng baril dyan. Ano sa palagay nyo? Yun na nga, di ba? Pag nakita na sila, natatakot na yung pinipilit nilang tanongin kung sino iboboto no. Elizabeth Iscare ulit Sir Rox, bakit nagsasabi ang digong na yan tungkol sa parating na eleksyon at nananakot kay BBM? Siguro kung nakaraang eleksyon, ganyan ginawa nila kaya sila ang nanalo. Kaya ba nagsasabi siya ng ganyan kasi nga gagawin nila? Malapit na yan hindi mo maintindihan kung ano nangyayari na sa imprenta ng balote, di ba? Sumagot si Ted, Naman, Ted, para sa akin, hindi ganyan. Kaya lagi niyang tinatakot si PBBM dahil wala na siyang ibang nakikitang dapat takutin kundi si BBM. Madali kasing takutin ang kumag nito Patay tayo dyan. Joseph Rigodon, shout out. Karox, yung ibang kandidato sa Senado, puro kengkoy na, yun nga Sumagot si Tedo. Palagay ko lagi silang nakikinig sa vlog ni Karoke. Kaya nahahawa sa ang mga damo. Christian Cheng, Greetings po, Tatay Rox, sa mga ka-warriors. Yung about po sa nginata ng the killer former President Pugong Duterte Praning. Alam na this. Need pa bang i-memorize yan? Vision nilang mga ulupong yan Patay tayo. Mait na ulo naman ito. Oy, Christian dasal lang dasal. Oo. Kung ano man yung sakit mo kayang-kaya ni bossing yan. Oo. Dasal lang. No. Team na dasal. Nakatanda mo yan. Shirley J. Sir, Basta hindi sumagot sa kanila, alam na nila kung sino ang iboboto nila. Kawawa mga tao sa Davao, mga takot. Grabe. Yun nga di ba? Tapos ganito pa itong mga kali survey, mga tauhan. Christian Cheng ulit Ayos lang po dyan kay Mark Brooks ang mga nginangata ng kasesyon niyang si Duterte Praning. Kasi alam din ni Mark Brooks ano talaga ang totoo. Di nga po siya makapalag sa mga nginangata ng matandang hukluban. Kasi same lang sila, di patas lumaban. Parehas lang silang mandaraya. Yung sabi niyo po na bakit may kapasidad bang mandaya si Mark Brooks? Meron po, di ba? Isa nga siya sa nandugas ng boto ng tunay na nanalo last summer 2020 election. Silang dalawa ng magka-tibs. Pwede, baka kaya takot siya kay Digong, di ba? Baka magkabistuhan. Isa check ulit At kaya nginata na naman yung mga manguutong hukluban kasi ramdam niyang tagilid ang mga sindikato, kandidato niyang mga Senate rolls. Kaya asahan ng may ilulusot na Senate rolls niya ang kanyang midnight appointed chair, COMSELEC. Sabi ko nga po, Tay Rox, nanganganib na naman ang senador ng kabutihan at katotohanan. And sabi ko pa nga rin po, Lord Jesus, huwag naman pong pati sa naga, manalasa pa ang bagyong SD card. Johnny B. Good, shout out Gandang gabi, Karoke. Patingin ko kaya lumalambot ito si PBBM dahil dito sa mga pananakot ni Digong. Binabalaan niya na wag daw subukang mandaya ang eleksyon. Pero sila itong nandaya nung nakaraang eleksyon. Reverse psychology ang ginagawa ni Digong. Kaya tama ang sinabi ni Kapersi, puro kabaligtaran sinasabi, kaya delikado ang eleksyon. Yun nga!
Baka mandaya na naman si Digong dahil may power pa rin sila hanggang ngayon. Totoo yan, Johnny B. Good. Yeah, totoo yan. Edmundo Cheng ulit to. Kayong mga Marcos, wala na ba kayong katahimikan sa politika? Noon ang tatay mo against sa mga Aquino. Ngayon naman ikaw, Junior, Pwede Marcos against mga Duterte. Pero napakalayo mo. Ang tatay mo hindi mo mabilang. Bayag ikaw, walang bayag, patay tayo dyan. Kulit nito, batang Blumentritt. Tonic, shout out. Karox, sa ngayon, nasa kamay ni Bongbong ang bola. At lamang siya ng 1 point. Pero pag naagaw ni Digong yan, tapos ang laban. Totoo yan, Tonic. Ruben Dolor, shout out. Puro babala ka, Digong. Subukan mo lang. PIE na buisit ka talaga, PI. Gago. Mainta ulo ni Ruben. Rodelia Alpilor, shout out. Hello po, Sir Rox. At mga kabosing. Sir Rox, gulong-gulo na ako talaga sa mga nangyayari sa ating gobyerno. Grabe na. Naghahari pa rin ba ang Duterte? Bakit PBBM? Anong meron at sikreto ninyo? Bakit di mo sila magalaw? Nagtatanong lang po. Ingat po and God bless us all po. God bless, Rodelia. Sumagot si 3JCO po. Maaring meron nga sikretong alam si Digong against kay BBM. Kaya ang laro ni BBM ay iba. Di niya nilalabanan si Digong ng harapan. Pero daw, si BBM ay may ganti dyan. Di nga lang alam nila Digong. Anong hindi alam? Inaasahan niya yan. Alam niya yan na bibigay na siya sa XCC. Wala namang ibang ganti kundi makikooperate sa ICC. His Excellency. Ano ba kasi masama kung bumalik tayo sa ICC? Di ba? Kung hindi dyan sa ICC, di wala nang kalaban-laban itong Pilipinas kay Duterte. Di ba? Wala magawa ang Senado, wala rin magawa yung Kongreso, kundi puro parliamentary courtesy dahil siya ay dating presidente. Kaya Jason ulit Kaya nga dapat magbago na ng mga katulad ni Garcia. Si Bato nga, muntik ng matigok, swerte niya. Hindi siya napasama sa crash chopper. Binigyan pa siya ng pagkakataon ni God para magsisi sa mga ginawa niyang kasalanan. Kawawa yung pilot, Karox, 24 years old lang, hindi nakasurvive. Oo nga, Shirley, oo. Pero, kung hindi nagpatid si Digong, kung hindi nagpatid si Bato, di buhay pa sana yung piloto na babae, di ba? Sa palagay nyo, minalas kaya yung babae dahil naisakay niya si Bato? Tatanong lang. DJ Hopo. Hello, Sir Rox. Una sa lahat, happy birthday, Emmet Salum Lagun. May you have a wonderful celebration. Wishing you the best of life. Sabi ni Sir Rox, maganda ka raw. Oo, tignan mo sa Facebook. Pero sabi ko kay Pastor Jun Lagon, maganda. Ang sagot naman sa akin ito si Pastor, alam mo, Sir Rox, bunso kasi namin yan Kaya na-perfect na namin. At kumukuha raw ng fashion designer kurso at gagraduate na yata ngayong Mayo o whatsoever. No? Pero gusto raw yatang sumama sa kanya ni Emmet sa pagsisilbi sa simbahan. Kung gayon, magka-level pala tayo. Ako ang reyna ng kagandahan. Peace, happy birthday ulit. Patay tayo dyan. Miss Aruba. Si Pastor, salamat po sa pagbati sa kaarawan ng anak ko. Pinadala ko na yung link nito sa kanya. Siguro gwapo din po father ninyo, gaya ng anak ko. Ganyan Friend Jane.
Yan si Pastor. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag nagkwekwentuhan kami niyan, kung minsan nakakalimutan na namin yung Biblia. Anything under the sun, oo. Happy birthday din to Lilon Escalona. O si Lilon, asawa ni Eman. Wow, 60th birthday. That's a milestone. Happy birthday to you. You have been blessed all these years. Naway pagpalain ka ng ating Panginoon Diyos na mas marami at healthy mga birthdays pa. Happy birthday, Lilon. Cheers. Oh. Happy birthday din to Nora Demandal. Bottoms up. May you have a wonderful and blissful celebration. God bless and keep safe. Oh. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga boss. Friend Dolor Garcia, shout out. Friend Amy Bingson, shout out. Oh. Sana okay ka lang, friend, ha? Si Rox, sa totoo lang po, tayo naman po, di kayang guyuin at utuin ng mga ganap ano po, simplihan na lang po natin ang ating mga haka-haka at ng yang pong mga nakakasukang drama para po yan dun sa mga taong low IQ at masyado pong paniwalain sa mga drama ng sarswelang giba-giba. Tayo po ba naman paglulukuhin pa nila? Iisa lang po, Xerox, ang tunay na dahilan. Kaya isang dahilan po, Mr. Ngiwi, grabe ang kabog at dinadaga ang dibdib pagdating po sa mga halimaw po ng Davao. Meron pong alas na hawak ang mga Hitler ng Davao at anytime po para pong bomba nasasabog kapag itong ating blong-blong Ngiwi medyo nagkamali po ng kumpas. Isipin nyo na lang po, Sir Rox, ano po ang kanyang pinakamalupit na dahilan at grabe na pong pambabalahura sa kanya at sa kanyang pamilya, pero wali lang. Hindi po magmumura ng ganyang kalutong si Madam Buhaya kung wala po siyang panlaban na malupit at lahat masisindak pag yun po ang sumumbulat. Totoo yan, ha? Wala pong lihim na di nabubunyag si Rox. Sa nakikita ko pong ganap, talagang malapit-lapit na pong masindihan ang mitya. Kaya ang hamon ko po sa mga pinutukan ng lintik, tantanan nyo na kami mga buwisit. Matira matibay, Leon versus Kuting. Parehong pahirap sa bayan. Kasi sa tapang po ni Madam Lisa, tas abogada pa, kung yan Sir Rox walang kinatatakutan na lihim na baka sumabog, di po maaaring di yan papalag. Imagine, papagurgur ka pati magkamag-anak mo, ikaw ang nakapwesto sa trono, pero okay lang sa'yo. Babalahurain ka ba, Sir Rox? Ipupusta ko po ang aking karayuma. Pati pamumundok pag di po totoo ang aking kaba na meron talagang something. Kaya ngiwi lang palagi panlaban ni Kuting. Di makaporma, malupit ang disgrasya pag nagkabukingan na. Impong ba siyang lalayas po muna? Naniwala po ng kasabihan, pag may usok, siguradong may apoy. Totoo yan. Tsaka pag may usok, meron lamok. Kasi yung usok, kinakatakutan ng lamok yan. Ginusto mo yan, huwag maging bahag ang buntot. Ang solusyon, pagduwag at lampa ba para mo ng awa, sir. Ikaw ay bumaba na lang sa pwesto mo at lumayas ka na lang. Maawa ka po sa taong bayan at sa bansa mo na sobra na pong lugmok sa dusa at hirap. Ang inyo pong lahat tunay pong nagmamahal, nakikibaka. Ito po ang Gabriel Silang ng Cavite, ang aswongot at makulit ninyong Tia Debbie. God bless po, Sir Rox. Mabuhay po ang buong Team Rocky Warriors, the Great. Ingat ka. Huwag kang rayuma ng rayuma. Mamaya natuluyan ka dyan
Bong Tupa, shout out. Tinuruan mong mandaya tapos takot ka. Ikaw ang mambubudol. Alam na kung sinong nandadaya. Diba? 3J shop ulit to. Alam mo, Xerox, nasabi ko na ito before. Si BBM, ang kanyang taktika ay hidden. Ganun. Lahat tayo nagtataka bakit sa kabila ng pangbabalahura ni Digong, ang threat ni Sara sa buhay ni BBM, ang tinatapon ni Sara sa West Philippine Sea, si Marcos Sr., napakarami ng babala sa buhay at pwesto ni BBM, pero nakangiti lang si BBM. Yun na nga eh. Nakakainis na nga talaga, di ba? Pero nakakapagtaka, lahat tayo nagtataka bakit walang reaksyon si BBM. Bakit nga ba? Abogado si First Lady, matatalino ang mga anak, may presidential advisor, why no reaction? Kasi nga, Sir Rox, BBM is playing his card na patago, yung hindi nakikita ng mga kalaban. Tapos ang epekto ng game ni BBM parang hindi siya may sala, at kung anuman ang magiging kahinatnan nila Digong and company, yan ang aking assessment. Let's wait and see, Sir Rox. Lalabanan mo ang kalaban, hindi ayon sa laro ng kalaban. Kundi lalabanan mo sila ayon sa laro na hindi alam ng kalaban. Do you get what I mean, Sir Rox? Kala mo, ha? Hindi lulusot kay Digong yan, at saka kay Bato, at saka kay Harry Roque, di ba? Sabi ni Harry Roque, puro hindi makiki-operate sa ICC. Kaya, sabi ni Harry Roque, matalino si Roque, mas gaganong-ganon yung tatanga-tanga, kala mo, tanga yun, hindi, nagtatanga-tangahan lang yun, di ba? Ilagay mo sa black and white, written, hindi yung puro sabi. O, ganun. Eh, si Bongbong hindi tayo makiki-operate. O, pero nakapasok na, o, diba? Alam ni Harry Roque yan. Magiging abogado ba yan ng ganun-ganun lang? DJ Shop ulit to. Sir Rox, alam mo namang hindi ako BBM. Alam nating hindi malinis si BBM, pero we have to protect his office from the power grabber. Alam natin sino sila. Kaya for now, let us support BBM to eliminate this power hunger grabber. Kailangan silang makulong sa malayong lugar. Sila Digong and Company at ICC, KIBS sa USA. At yung mga senador na walang alam, matanggalan na rin ng angas. Mangyayari yan kapag nagkaisa tayong manalangin sa Diyos. Ipanalangin natin hindi magtagumpay ang mga manluloko sa eleksyon. Walang imposible kay Lord. Let us all pray. Sinabi mo pa. J. Show po ito. Si Bato Xerox, binigyan ni Lord ng second life. Dapat siyang matakot sa Diyos sa mga ginagawa niyang masasama sa bayan. Kung hindi pa rin siya natatakot sa Diyos, nasa kanya na yan. The consequence of all his action, hindi niya alam. Hindi niya yan matatakasan. Totoo yan, 3J Shop ka. Sumagot si Ted, oh. Tama ka, dapat magbago na si Bato. Dahil binigyan siya ni Lord ng pangalawang buhay. Pero paano, para itong si Herodes, ayaw maniniwala sa milagro. O, diba? Ted ulit, oh. Babala, aray ko. Babala ni Pare Digong kay BBM na maging patas sa darating na eleksyon ay parang salasing. Di ba niya alam na marami sa kanyang tumatakbong senador ay inilagay niya sa partido ni BBM? Kung tutusin, pabor pa sa kanya kung mandaya man at ipanalo ang mga senador niya. Pag nanalo sila, sino ba ang paglilingkuran ng mga ito? Naglalasing-lasing ang beto si Digong o nakapentanil? Yun nga Ano ba kasi mga line-up nito si BBM do? Mga taong Duterte rin yan mga Diyos Marioso. May narinig na ba kayo sa tulpo? Ha? Na tumira sa Duterte? Tanong lang. May nakita na ba kayong tulpo na kinestyon ang mga nawawalang pera na kinulimbat ni Sara Duterte?
May narinig na ba kayo sa programa ni Tulfo na nagtataka pa paano inubos ang 125 million in 11 days? Wala. His Excellency, medyo gising-gising ng konti. Baka, ay nako. Ted ulit oh. Masyadong nag-react si Marcoleta sa hearing ng Trucom kanina sa vlog ni Atty. Enzo na huwag maniniwala sa pakulo at panlilinlang ni Marcoleta. Ito topic ko ngayon. Sinita at pinahiya niya si Atty. Enzo sa hearing. Kaya pinakinggan ko ang vlog ni Atty. Enzo. Para sa akin, iba ang sinasabi ng pamagat sa pahayag ni Atty. Enzo. Dito kay Marcoleta sa vlog na ito. Dapat ipanood ni Atty. Enzo sa hearing ng Tricom ang vlog niya kay Marcoleta. Kung ito man ay pagbibintang. Para sa akin, opinion lang ni Atty. Enzo. Totoo naman eh. Diba? Sabi nga ni Idol Vlogcaster sampa mo ng kaso. Diba? 3J show ulit oh. Nako, Sir Rox, nanggigigil ako dito kay Marcoleta. Bastos, sa dilang bastos. Kaya pala nagtataka si Atty. Enzo bakit siya pinatawag sa Tricom. Ito palang Marcoleta ay may agenda kay Atty. Enzo. Natural, hindi masasagot agad ni Atty. ni Ka Enzo ang tanong ni Marcoleta. Kailangan hanapin muna ni Ka Enzo ang particular vlog na iyon para malaman ni Ka Enzo kung bakit niya nasabing huwag maniwala sa panlilinlang ni Marcoleta. But I'm sure nahaharapin ni Ka Enzo ang vlog na iyon para sagutin ng tama ang tanong ni Marcoleta. Bastos. Hinarap na. 3J Shop, hinarap niya na. Wow. Xerox, ito bang si Kong Abante dating pastor o pastor pa rin? Meron bang pastor, kung totoong pastor ha, na nagmumura, hindi nga niya sinabi ng full words na mo? Kaya hiniling nung isang congresswoman na strike out yung words. Ang depensa naman ni Abante, hindi naman daw niya binanggit ang full words. Wala daw masama sa sinabi niya. Ano bang klaseng congressman itong si Abante? Binastos din niya si Ka Enzo. Kesyo ginagamit daw ni Enzo ang Tricom para kandidasi ng bunyog. Ay, Abante, matras ka na lang. Mamaya papatawag ka sa Tricom. DJ Shop ka. Ano ba yan? Patawag si Atty. Libayan. Ibig sabihin, kaya pinatawag si Atty. Enzo dahil para singilin mo. Dahil hindi totoo sinasabi. Sa mga tuwid, totoo ang sinasabi nila Atty. Libayan kay Tulfo. Kay Tulfo, Sylvester Istarets Tulfo, nakalimutan. Erwin Tulfo, di ba? Hindi patawag sa Kongreso o sa Senado si Atty. Libayan. Gusto nga ni Atty. Patulpo niyo na siya eh. Pinapatulpo naman kita, Atty. Ayaw ka naman tulpuhin. 3J show po. At gusto talaga ni Marcoleta na ipadisbar si Ka Enzo at contempt. Talagang balakan ni Marcoleta si Ka Enzo. Palibhasa, malinis ang konsensya ni Ka Enzo. Di niya na foresight itong maitim na balak ni Marcoleta. Ididemanda pa ata ni Marcoleta. Kahit naman idemanda ni Marcoleta si Ka Enzo, kayang-kaya ni Ka Enzo idepensa sa sarili niya. Totoo yan. Paya lang siya. Pero ewan lang natin. Baka may power ang iglesia sa korte. Hindi natin alam, di ba? KJ siya ulit. Mga ka-warriors, please, sabihan ninyo ang mga kamag-anak ninyo sa Pinas na huwag iboto itong Marcoletang ito. Bastos, kampo ng dilim. Di inalintana ang 12,000 na nawala ng trabaho sa ABS-CBN sa pinasara nila. No vote for Marcoleta. Yan. Papatawag ka sa Kongreso. Sa Tricom. Pastor, Pastor Lago, Good day, Manong Rox. Salamat sa pagbati sa birthday ng anak ko. Di ko inaasahan yun. Nanonood po ako ng hearing ngayon, pero mukhang wala nang pupuntahan ng hearing ngayon. In aid of re-election na yun. Totoo yan, friend. June 360 ulit. Happy birthday din po sa wife ni Sir Eman Escalona.
Marius Giolima, shout out. Gago yan, Karok, sabi niya. O, diba? Mission accomplished, mga boss. Oo. Hanggang bukas po muli. Oo, ginaw. Mga friend. God bless po, God bless. Oo. Yun lang yun. Pwedeng, kung ano kayo, maraming mga bumabatikos. Oo. Si Atty. Enzo, napagtripan nyo, ha? Diba? Tsaka lumabas talaga dun yung ano. Hindi maganda yung ginawa nila kay Atty. Enzo. Manda mo kung markolekta para Pero nakita nyo, si Atty. Enzo, magalang pa rin ang pagsagot sa kanila kay Marcoleta, di ba? Oo. Hindi kagaya ni Digong. Ha? Supalpal sila ni Digong, eh. Di ba? Sige na po, mag-iisang oras na. God bless. Good night.